Nagsisimula ang kwento sa isang dalagitang babae na nagngangalang John, nakakalipat lang sa Milan, Italy kasama ang kanyang ina. Ang nanay ni John ay isang pintor at matagal nang namumuhay si John nang wala ang kanyang ama. Bago siya tumungo sa kanyang bagong paaralan, tahimik munang tiningnan ni John ang larawan ng kanyang yumaong kapatid na pumanaw 2 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa kanyang ina at nagmamadaling pumasok sa isang piling paaralan na puno ng mga anak ng mayayamang negosyante at makapangyarihang opisyal. Ngunit nang dumating si John, tinawag siya nina Amelia at Blaze. Sila ay nakaestilo, may tiwala sa sarili, at malinaw na sanay na nasa tuktok ng hagdan sa lipunan. Si John naman ay mukhang matigas at simple lang na parang sinusubukan niyang hindi mapansin. Walang pag-aaksaya ng oras, sinamahan nila siya sa paglalakad at pagpapaliwanag kung paano gumagana ang mga bagay-bagay sa paaralang ito. At habang naglalakad sila, biglang nalipat ang atensyon ni John sa isang gwapong estudyante na nagngangalang James. Maaaring magmukhang kaakit-akit si James sa panlabas na anyo, ngunit iba ang sinasabi ng kanyang reputasyon. Kilala siya bilang isang playboy at higit pa riyan, isa siyang kinatatakutang street fighter. Mabilis na binalaan ni Amelia si John na layuan siya. Nang sa wakas ay makarating na si John sa klase, hiniling ni Profesor Alex sa kanya na ipakilala ang kanyang sarili sa harap ng lahat. Pagkatapos noon, umupo siya sa bakanteng upuan at sa tabi niya ay si Will. Matalino siya, tahimik, at yung tipo ng taong mapag-isa. Nagsimulang mag-usap sina John at Will at pakiramdam niya ay sa wakas ay nakahanap na siya ng kalmado at normal na makakausap. Pero biglang sumulpat si James at pilit na pinapaalis si John sa kanyang upuan. Di nagtagal, tinanong si John tungkol sa kahulugan ng isang sikat na sipi mula sa tula. Nagulat ang lahat ng madali niya itong sinagot na parang wala lang. Maya-maya, habang nakaupo si John sa hardin ng paaralan, lumapit sa kanya si Will at inabutan siya ng isang mainit na tasa ng kape. Pinupuri niya ang kaalaman nito sa panitikan at tula at halatang nasisiyahan itong makasama ito. Pagkatapos ay bumalik na siya sa klase. Maya-maya pa, isang maliit na aksidente ang nauwi sa isang malaking problema. Hindi sinasadyang natapon ni John ang kape sa damit ni James habang dumadaan ito. Biglang napangiwi si James. Sinunggaban niya si John at kinaladkad papunta sa banyo ng mga lalaki kung saan tinakat niya ito at pinilit na labhan ang mga damit nito. At ganoon na lang, nagiging komplikado ang bagong buhay ni John sa Milan. Nang malapit nang umalis si John, sinabi sa kanya ni Amelia na alam na niya ang nangyari. At ang mas malala pa, pinag-uusapan na ito ng buong paaralan. Gayunpaman, sinabihan ni Amelia si John na huwag pansinin ang chismis at huwag hayaang makaabala sa kanya si James. Pagkatapos ay niyaya niya si John na sumama sa kanila sa isang salo ng gabing iyon. Pag-uwi, sinabi ng ina ni John na kinabukasan ay may mahalagang pagpupulong siya kasama ang kanyang amo na si Jordan at ilang mga mamumuhunan. Ang problema, nahihirapan si Jordan na makahanap ng yaya para sa kanyang bunsong anak. Agad na nag-alok si John ng tulong sa loob lamang ng isang araw, ngunit kapalit nito, hiniling niya sa kanyang ina na payagan siyang pumunta sa party ng gabing iyon. Pagkatapos makakuha ng pahintulot, kinuha ni na Amelia at Blaze ang musika ni John. Nang makita nila ang simpleng kasuotan niya, napagdesisyonan nilang kailangan niya ng isang total makeover. Ginamitan nila siya ng pulang gown na mukhang matikas, sexy, at elegante. At pagkatapos ay dinala nila siya diretso sa isang nightclub. Bukod sa masayang kapaligiran, mayroon ding MMA fight event na nagaganap doon. Di nagtagal, natagpuan ni Will si June. Nang makita niya ito sa damit na iyon, mas lalo siyang nabighani. Humingi siya ng paumanhin sa kung paano siya tinrato ni James kanina at sinubukan niyang ipaliwanag na hindi naman si James kasing sama ng inaakala niya. Pagkatapos ay may isiniwalat si Will na isang mahalagang bagay. Si James ang matalik niyang kaibigan simula pa noong mga bata pa sila. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang nabaling ang atensyon ng mga tao sa isang anunsyo tungkol sa pangunahing kaganapan na malapit nang magsimula. Tampok sa laban ang defending champion laban sa isang challenger na kilala sa pagiging brutal at agresibo. At sa pagkagulat ni John, ang defending champion pala ay walang iba kundi si James. Hindi nagtatagal ang laban. Napatumba ni James ang kanyang kalaban nang may nakakagulat na kadalian na nag-iwan sa mga manunood ng hiyawan sa kasabikan. Pagkatapos ng laban, dinala ni Will si John para batiin si James. Habang naroon sila, hayagang sinabi ni Will kay James na gusto niya talaga si June. At hinihiling niya rito na tretuhin siya ng mas mabuti mula ngayon. Habang nag-uusap ang magkaibigan, may napansin si June na kakaiba sa kalapit na basurahan isang hirenggilya. Ang nakita ay agad na nagdulot ng nakababahalang hinala sa kanyang isipan na maaaring gumagamit si James ng steroids. Pero bago pa siya makatingin ng malapitan, bigla siyang hinarang ni Austin, ang tagapagsanay ni James. Nang gabing iyon, habang nagsasaya ang lahat, sandaling umalis si Will kay June para uminom. Maya-maya pa, napansin siya ni June na may kausap na ibang babae. Casual na ipinaliwanag ni Amelia na ang babae ay si Diana, ang dating kasintahan ni Will. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Amelia, biglang hinarap ni June si James.
Nang walang gaanong paliwanag, sinubukan niyang pilitin siya na umalis sa club. Ang kanyang magaspang na ugali ay lalo lamang nagpapagalit sa kanya ni Jun. Pero mukhang walang pakialam si James. Sa halip, binalaan niya si Jun na lumayo sa buhay ni Will. Insultuhin pa nga niya ito, inaakusahan na siya raw ang tipo ng babaeng hinahabol lang ang mga mayayamang tulad ni Will. Nang sa wakas ay makauwi si Jun. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Will na nagtatanong kung nasaan siya. Nagpasya siyang huwag sabihin dito ang nangyari sa club at sinabi na lang na umalis siya ng maaga dahil may aasikasuhin pa siya. Bago tapusin ang usapan, binanggit ni Will na gusto niya itong isama kinabukasan para bumisita sa isang gusali ng sining sa kung saan sa Milan. Masayang sumang-ayon si Jun. Nang gabing iyon, nangingibabaw sa kanya ang kuryosidad. Nag-scroll siya sa social media ni Will at napansin ang ilang litrato ni James. Kahit hindi niya matiis ang ugali ni James, kailangan niyang aminin na may kakaiba sa kanya na nakakaakit sa kanya. Kinabukasan, isinama ni Will si Jun sa isang pamamasyal sa isa sa mga makasaysayang gusali ng Milan. Habang naglilibot sila sa lungsod, pinag-uusapan nila ang kanilang mga libangan, mga pangarap, at mga bagay na inaasahan nilang gawin sa hinaharap. Nagbahagi rin si Will ng kaunti tungkol sa matagal na nilang pagkakaibigan ni James. Ayon sa kanya, kahit na minsan ay nakakainis at pabaya si James, sa kaibuturan niya ay isa siyang napakatapat at tapat na kaibigan. Inamin din ni Will na may kakaibang alindog si James na siyang dahilan kung bakit madaling mahulog ang loob ng mga babae sa kanya. Agad na hindi sumang-ayon si Jun. Sa paningin niya, si James ay isa lamang arrogant na lalaking masyadong may tiwala sa sarili. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang nagbago ang mood. Yumoko si Will at hinalikan si Jun. Mula sa sandaling iyon, opisyal na silang dalawa ay naging magkasintahan. Kalaunan, bilang pagtupad sa kanyang pangako sa kanyang ina, nagpaalam si Jun kay Will at nagtungo upang bantayan ang bunsong anak ni Jordan, si Jasper. Sa harap ng kanyang ama, si Jasper ay kumikilos na parang isang pinakamabait na batang may isip, magalang, masayahin, at puno ng ngiti. Pero sa sandaling umalis si Jordan, saka lang lumabas ang tunay na personalidad ni Jasper. Ang batang lalaki ay lumalabas na napakapilyo at mahirap kontrolin. Habang hinahabol siya ni Jun sa loob ng bahay, bigla siyang nakatuklas ng isang nakakagulat na bagay. Hindi lang basta bunsong anak ni Jordan si Jasper. Siya rin ang nakababatang kapatid ni James. Habang magkasama na nananghalian, nagsimulang magkwento ng kaunti si Jordan tungkol sa buhay pamilya niya. Lumalabas na matagal na siyang diborsyado sa dati niyang asawa. Sa kasamaang palad, matapos siyang muling magpakasal sa isang kasuklam-suklam na lalaki ilang buwan lamang ang lumipas, lalong lumala ang sitwasyon. Ngayon, siya ay dumaranas ng malubhang problema sa pag-iisip at ginagamot sa isang hospital ng psikiatriko. Ang marinig ang ganoong pag-uusap ng kanyang ama tungkol sa kanyang ina ay agad na nagdulot ng galit ni James. Hindi niya matanggap kung paano tila inilalantad ng kanyang ama ang masakit na nakaraan ng kanyang ina. Mabilis na nauwi sa pagtatalo ang tensyon. Kalaunan, humarap si Jordan at hiniling kay James na humingi ng tawad kina Jun at sa kanyang ina. Sinabihan din niya si James na samahan si Jun sa isang salo-salo na inorganisa ng mga kaibigan niya ng gabing iyon. Nang paalis na sila, tumangging sumakay si Jun sa motorsiklo. Sa halip, iginiit niyang siya mismo ang magmaneho nito. Noong una, inakala ni James na nagbibiro lang ang babae. Pero ang hindi niya alam ay dating racer si Jun. Pagdating nila sa party, agad na napansin ni Will na dumarating si Jun kasama si James at hindi niya maitago ang kanyang selos. Matapos ipaliwanag ni Jun ang sitwasyon, sa wakas ay naintindihan na ni Will at pinapasok siya nito sa loob. Lumalabas na ang party ay nag-host din ng isa pang laban at si James ay muling nakatakdang makipagkompetensya. Habang naghahanda para sa laban, napansin ni Jun si Austin na nagbibigay ng iniksyon kay James. Nag-aalala, agad siyang nagtanong tungkol dito. Pero binaliwala siya ni James at sinabihan itong huwag makialam sa buhay nito. Maya-maya, habang hinahanap ni Jun si Will, biglang hinarangan ng isang lalaki ang kanyang daan at sinubukan siyang guluhin. Mabuti na lang at dumating sina Will at James sa tamang sandali at mabilis na nabugbog ang lalaki. Lumalabas na ang kalbong lalaking inatake ni James ay dapat sanay kalaban niya sa nalalapit na laban. Halatang galit na galit ito kay Austin. Sinisipan niya si Jun sa pagiging sanhi ng kaguluhan. Nang matapos ang salo-salo, iminungkahi ni Will na tulungan nilang iuwi si James dahil halatang lasing ito. Habang pabalik si Will sa loob para kunin ang naiwan niyang pitaka, biglang tinawag ni James si Jun at sinimulang ligawan ito. Noong una, sinubukan ni Jun na huwag siyang pansinin, ngunit ang alindog ni James ay unti-unting sumaire sa pagtutol niya. Mas lalong lumalakas ang tensyon sa pagitan nila. Nang maghahalikan na sana sila, biglang bumalik si Will. Nang gabing iyon, nag-iisa sa kanyang silid. Natagpuan ni Jun ang kanyang sarili na nakakulong sa isang mahirap na emosyonal na problema. Sa isang banda, nariyan si Will, mabait, mahinahon, at laging maalalahanin. Sa kabilang banda, naroon si James, na ang matinding presensya ay patuloy na nananatili sa kanyang isipan. Habang nakahiga siya roon at nag-iisip, biglang nakatanggap si Jun ng mensahe mula kay James.
Ang mensahe ay matapang at puno ng tukso. Noong una, sinubukan niya itong baliwalain, ngunit nang magsimulang magpadala si James ng mga voice message na puno ng panunokso at pang-aakit, nagsimulang mawala ng kontrol si June sa kanyang emosyon. At ang tukso ay lalong naging mahirap labanan. Kinabukasan sa paaralan, muling nilapitan ni James si June na natatawa tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi. Dahil sa kahihiyan, gumanti si June at tinawag siyang walang hiya, inakusahan itong tinangka niyang agawin si June mula kay Will. Tumama ng husto ang mga salita niya kay James. Agad na nag-alab ang kanyang galit. Sa paningin niya, si June ay isa lamang babaeng walang kwentang babae na hindi man lang malapit sa tipo niya. Ayon sa kanya, ang tanging dahilan kung bakit niya ito nilandi noong una pa lang ay para subukan kung karapat-dapat ba talaga itong maging kasintahan ni Will. Habang bakasyon sa eskwela, nakatanggap si James ng tawag mula kay Austen. Sinabi sa kanya ni Austen na pumayag na ang dati niyang kalaban sa isang rematch. At ngayon kailangan nilang maghanap ng ligtas na lugar para sa laban. Pinilit niya si James na ayusin ito sa lalong madaling panahon. Walang pag-aaksaya ng oras, humingi ng tulong sina James kina Danny at Blaze sa pag-aayos ng laban sa isang lumang gusali na hindi kalayuan sa paaralan. Gaya ng dati sa bawat laban, binibigyan ni Austen si James ng isa pang iniksyon bago magsimula ang laban. Pero sa pagkakataong ito ay may kakaiba sa pakiramdam. Ang reaksyon sa katawan ni James ay mas malakas kaysa karaniwan. Tumataas ang kanyang adrenaline at ang kanyang mga emosyon ay nagsisimulang mawalan ng kontrol. Pagkatapos manalo sa laban, biglang nakaramdam ng matinding pagkahilo si James. Nagsisimula ng mangati ang buong katawan niya at halatang masama ang pakiramdam niya. Nang makita ito ni June, agad siyang lumapit para tulungan ito. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang mga sintomas. Agad niyang napagtanto na ang nararanasan niya ay epekto ng paggamit ng steroid. Sa sandaling iyon, naalala ni June ang isang masakit na alaala mula sa kanyang nakaraan. Minsan nang pinagdaanan ng kapatid niya ang parehong bagay at sa huli ay binawian din ito ng buhay dahil sa steroids. Habang ipinapaliwanag niya ito, biglang lumitaw si Austen sa malapit. Ang makita siya ay nagdulot ng galit ni June at agad niyang ibinuhos ang lahat ng kanyang galit dito. Samantala, hinahanap ni Will si June. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na naglalaman ng larawan ni June kasama si James. Ang imaheng iyon ay agad na nagdulot ng selos sa loob niya. Nasaktan at nabigo, nagsimulang uminom ng marami si Will at sa huli ay ibinuhos ang kanyang pagkadismaya kay Diana. Kasabay nito, patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan nina James at June. Unti-unti, ang mga nararamdamang pilit nilang itinatago ay nagiging imposibleng baliwalain. Sa sandaling iyon, sa wakas ay inamin nilang dalawa na nahulog na ang loob nila sa isa't isa. Isang pag-ibig na tahimik na nabubuo simula pa noong una silang nagkita. Ngunit nang maghahalikan na sana sila, biglang sumugod si Danny dala ang isang mahalagang balita. Si Will ay may seizure. Lumalabas na may epilepsy si Will. Nang marinig ito, agad na sinabihan ni James si June na umuwi na muna. Gayunpaman, nang sa wakas ay makauwi si June, isa na namang dagok ang naghihintay sa kanya. Biglang sumulpat si Austen sa bahay niya. Nang gabing iyon, nagkataong wala sa bayan ang ina ni June, kaya mas lalong nakakatakot ang sitwasyon. Pinagbantaan ni Austen si June at binalaan itong huwag makialam sa pakikipagrelasyon nito kay James. Kung tatanggi siya, sasabihin niyang hindi siya magdadalawang isip na saktan siya at ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, isiniwalat din ni Austen ang isang nakakabagabag na katotohanan. Siya talaga ang amain ni James. Pagkaalis ni Austen, natataranta pa rin si June nang may kumatok sa pinto, pero sa pagkakataong ito, si James na. Dahil sa takot sa banta ni Austen, nagpa siya si June na huwag sabihin sa kanya ang nangyari. Sa halip, ginugol nilang dalawa ang gabi sa pag-uusap tungkol sa maraming bagay. Pag-ibig, buhay, at pagkakaibigan. Inamin ni James na hindi naging madali para sa kanya ang paglaki. Ang kanyang mga magulang ay palaging abala sa kanilang mga negosyo, kaya't siya ay nababalot ng kalungkutan at kawalan ng emosyon. Sa paglipas ng panahon, ang pag-iisang iyon ang naging dahilan kung bakit siya naging isang taong sarado ang isip at pabago bago ang emosyon. Nagbahagi rin si James ng kaunti tungkol sa dating relasyon ni Will kay Diana. Noong una, ang kanilang relasyon ay mukhang perpekto, puno ng romansa at kaligayahan. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging labis na mapang-angkin si Diana at nagsimulang makaramdam si Will na nakakulong siya. Kalaunan, tinapos ni Will ang relasyon, ngunit ang paghihiwalay ay nag-iwan sa kanya ng matinding depresyon. Bilang matalik na kaibigan ni Will, hindi kayang makita ni James na nahihirapan siya ng ganito. Mula noon, nangako si James na paprotektahan niya si Will mula sa sinumang babaeng maaaring manakit muli sa kanya. Pero ngayon, nagbago na ang mga bagay-bagay. Napagtanto ni James na siya mismo ay umibig na rin sa mismong taong dapat sana'y iniiwasan niya. At kahit alam niyang mali ito, hindi niya mapigilan ang pag-usbong ng mga damdamin sa loob niya. Ganoon din ang nararamdaman ni June. Sa kaibuturan niya, may nararamdaman na siya para kay James simula pa noong una.
Nang gabing iyon, sa tahimik na kadiliman, ang tensyon sa pagitan nila ay sa wakas ay nauwi sa mas malalim na pag-iibigan habang nagsasalo-salo sila. Maya-maya, napansin ni James ang isang upos ng sigarilyo na nakahiga sa bakuran sa labas ng bahay ni June. Ang maliit na detalyeng iyon ang nagpaisip sa kanya na naroon pala si Austen kanina. Ngayon, nang maunawaan ni James na pinagbantaan ni Austen si June, hinarap niya ito at mariing binalaan na layuan ang buhay nito. At kung sakaling susubukan muli ni Austen na saktan si June, handa si James na siguraduhing makukulong siya. Kinabukasan sa paaralan, tinanong ni Amelia si June kung ano ang opinyon niya tungkol sa damit na plano niyang isuot sa kanyang birthday party ng gabing iyon. Pero halos hindi na lang pinansin ni June. Malinaw na nasa ibang lugar ang isip niya. Mukhang hindi siya mapakali, wala sa sarili niyang iniisip habang nag-aalala sa kung ano ang patutunguhan ni James. Nang mapansin niya si James na naglalakad papunta sa klase, hindi na maitago ni June kung gaano niya ito namimiss at agad niya itong nilapitan. Ramdam din ni James ang parehong paghila. Mas lalong tumitindi ang nararamdaman nila sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat ng nararamdaman niya, pinipilit niya itong pigilan. Lalo siyang nasasaktan tuwing nakikita niyang mapagmahal si Will kay June. Nang gabing iyon, dumating si June sa birthday party ni Amelia kasama si Will. Mainit silang binati ni Amelia at mabilis na hinayla si June palayo para maglakad-lakad sa paligid ng salo-salo. Samantala, biglang nakatanggap si Will ng isa pang mensahe mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Sa pagkakataong ito, ang mensahe ay naglalaman ng mga larawang nagpapakita ng magkasintahang sina June at James sa isang matalik na sandali. Dahil sa selos, agad na hinarap ni Will si James at humingi ng paliwanag. Sinusubukan ni James na kumbansihin siya na ang mga bagay ay hindi katulad ng nakikita. Pero matagal nang kilala ni Will si James at ramdam niya na may itinatago ang kaibigan niya. Kasabay nito, nakatanggap din si James ng mga mensahe na naglalaman ng mga inedit na larawan niya kasama si June. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang kumalat ang mga larawan sa lahat ng nasa party. Ang dating masiglang kapaligiran sa silid ay biglang naglaho, nawala ang tawanan, napalitan ng mga bulungan, mapangot siyang tingin. At mapanghusgang mga titig na diretsyong nakatutok kay June. Labis ang kahihiyan na tumatama sa kanya. Noong una, hinala ni June na si Diana ang maaaring responsable sa pagkalat ng mga larawan. Nang makita kung gaano siya katigas, nagpasya si James na ihatid siya sa bahay nito para doon na siya magpalipos ng gabi. Humingi siya ng tawad, sa paniniwalang ang kanyang pagiging makasarili at ang kanyang nararamdaman para sa kanya ang dahilan kung bakit siya ngayon ay naging sentro ng tsismis sa buong paaralan. Pero sinabi sa kanya ni June na hindi ito ang tamang panahon para sisihin ang isa't isa. Samantala, may napansing kakaiba si Blaze sa kinikilos ni Amelia. Parang kinakabahan siya, parang may tinatago siya. Nang makita ni Blaze ang telepono ni Amelia na naiwan sa sofa, palihim niya itong tiningnan. Ang kanyang natuklasan ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkadismaya. Si Amelia mismo ang nagkalat ng mga litrato. Habang pinapanood ang unti-unting pagkasira ng pagkakaibigan ni Will at James, nakakita si Austen ng pagkakataon para makaganti. Sinimulan niyang manipulahin si Will, na nagtutulak dito sa ideya na labanan si James. Alam ni Austen na tatangging kalabanan ni James ang sarili niyang matalik na kaibigan. At kung mangyari iyon, si Will, na ngayon ay puno ng galit at selos, ay walang awang bubugbugin si James. Kasabay nito, nagmamadaling sabihin ni Blaze kay June ang totoo tungkol sa mga ikinilos ni Amelia. Matapos malaman na mag-aaway sina Will at James sa isang nightclub, agad na tumungo roon si June kasama si Blaze. Pagdating niya, sinubukan ni Amelia na harangan ang kanyang daan at ipahiya siya sa publiko. Pero tama na ang nangyari kay June. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya at inatake si Amelia. Samantala, naganap ang plano ni Austen ayon sa kanyang balak. Sa loob ng fighting arena, tumangging lumaban si James kay Will. Dahil doon, paulit-ulit siyang sinasaktan ni Will. Inilalabas ang lahat ng galit na kinikimkim niya. Pilit na pinipigilan ni June ang away, ngunit mabilis siyang sinunggaban ng mga gwardya at ikinulong sa isang hiwalay na silid. Mabuti na lang at ayaw niyang sumuko. Nakahanap siya ng paraan para paganahin ang alarm system na nagpatarante sa buong karamihan at napigilan ang away. Pero ang kaguluhan ay lalo lamang nagpapalala sa sitwasyon. Si James, na halos hindi na makatayo, ay kinaladkad papasok sa isang kotse ni Austen at ng kanyang mga tauhan. Nang makita ito ni June, sumakay siya sa motorsiklo at hinabol sila. Kasabay nito, sinasadya niyang makuha ang atensyon ng mga pulis, umaasang susundan siya ng mga ito upang maibunyag niya ang krimeng kagagawan lang ni Austen. Sa kasamaang palad, ang habulan ay nauwi sa kapahamakan. Bumagsak ang kotseng sinasakyan ni James at habang nakatakas si Austen at ang kanyang mga tauhan. Naiwang nakulong si James sa loob ng labi ng sasakyan. Habang unti-unting nagliliyab ang sasakyan, nagiging kritikal ang sitwasyon. Walang pag-aalinlangan, sumugod si June at desperadong sinubukang hilahin palabas si James bago pa mahuli ang lahat. Patuloy na kumakalat ang apoy at mahalaga ang bawat segundo. Kung kailan tila imposible na, biglang dumating si Will at sumama sa kanya sa pagtatangkang iligtas si James.
Magkasama nilang nagawang hilahin siya palabas ng nasusunog na kotse. Sa wakas ay nakaligtas si James sa kakilakilabot na aksidente. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, isang mahalagang realisasyon ang napagtanto ni Will. Ang pag-ibig ay hindi isang bagay na maaaring pilitin. Sa huli, pinili niyang pakawalan si June at tanggapin ang relasyon nito kay James. Hindi dahil sa nawala na ang nararamdaman niya para kay June. Bagkus, naiintindihan niya na ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa pagtitiis. Minsan, nangangahulugan ito ng pagsuko para sa kaligayahan ng taong tunay mong pinapahalagahan. Higit sa lahat, hindi hahayaan ni Will na sirain ng sarili niyang selos ang pagkakaibigang binuo nila ni James sa loob ng maraming taon.